Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami na lumakad sa kasalanan, lumayo sa Diyos, ibinigay ang aming puso at isipan sa walang kabuluhang mga bagay ng sanlibutan, ay pinagpakitaan ng habag ng Diyos. Nung hindi pa namin kilala ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang namatay sa krus sa halip namin. Kinuha niya ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo na idinanak niya, pinatawad niya ang aming mga kasalanan magpakailanman na wala kaming anumang nagawa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagpapahintulot mo po sa amin na maunawaan ang iyong pag-ibig at biyaya at sa pagliligtas mo sa amin sa pamamagitan ng biyayang ito. Sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay sama-samang nagtitipon sa harapan ng Panginoon upang magpuri sa kanyang dakilang biyaya at pag-ibig, upang mag-aral ng kanyang salita at upang magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama ng Panginoon. Dahil dito, kami nagpapasalamat sa iyo. Naniniwala kami na ang Panginoon ay kasama namin maging sa oras na ito. Tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan mo kaming matatag ng iyong mahabaging mga kamay. Panginoon na nakakaalam ng aming mga kahinaan, palakasin mo kami ng iyong mahabaging mga kamay at gabayan mo kami ng iyong pag-ibig, salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang ang aming mga buhay sa mundong ito ay hindi mawalang kabuluhan at makalakad kami bilang mga anak ng Diyos na walang anumang ikahihiya. Ang mundong ito ay mas nagiging magulo at puno ng kasalanan araw-araw. Kung wala ang tulong ng Diyos, hindi kami mabubuhay ng buhay ng pagsunod. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Panginoon, tanggapin mo ang aming mga kahinaan at gabayan at tulungan mo po kami hanggang sa araw na makatayo kami sa harapan ng Panginoon. Ingatan mo ang aming mga hakbang bilang mga anak ng Diyos at pangunahan kami na mabuhay ng ayon sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos hanggang sa araw na tumayo kami sa harapan ng Panginoon. Taimtim kaming nanalangin na hawakan mo po kami upang huwag kaming matisod sa pagsunod sa Panginoon. Nawa, samahan ng Panginoon ang lahat ng mga iglesia sa aming bansa at ang maraming iglesia sa buong mundo at ang lahat ng mga kapatiran na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Nawa tulungan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng salita, pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sa mga huling araw matupad namin ang dakilang gawain ng Diyos upang ang maraming kaluluwa ay maligtas. Panginoon na nagbibigay sa amin ng mga salita na kailangan namin ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ang daan na dapat naming lakaran, maging sa oras na ito, ihayag mo sa amin ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban na nais mong ipaalam sa amin. Tulungan mo po kami na huwag lamang pakinggan at pag-aralan ng iyong salita, kundi ingatan at gawin ito sa aming mga puso at mga buhay, upang magawa namin ang iyong kalooban at maluwalhati namin ang Diyos. Nagtitiwala po kami sa Espiritu Santo sa oras na ito at nananalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Mateo chapter 6. Verse 9 hanggang 13. Verse 9 hanggang 13. Basahin po natin ang sabay. Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen.
Patuloy nating pinag-aaralan at pinag-iisipan ang panalangin na itinuro ng Panginoon sa Mateo 6. Ang panalangin ito na itinuro ng Panginoon sa atin ay hindi dapat ulitin bawat salita, kundi itinuturo nito ang isang modelo para sa pinakamahalaga at huwarang nilalaman na dapat isama sa ating mga panalangin. Pwede natin itong basahin sa bahay. At ngayon, maaaring kabisado nyo na ito kahit hindi buksan ang Biblia. Tama po ba? Kaya nyo itong idalangin sa parehong paraan. Tama po. Pwede kayong manalangin na nakasentro sa panalangin ito. Isa sa mga pribilehiyong bigay ng Diyos sa atin pagkatapos maligtas ay maaari na tayong manalangin sa Diyos. Ito'y kamangha-manghang pribilehiyo na tayo na may hina at nabubuhay sa mundong ito ay kayang tumawag na ating Ama sa tagapaglikha na siyang lumalang at namamahala sa kalawakan at kaya nating manalangin sa Kanya. Sinasabi ng Diyos na nakikinig siya sa ating mga panalangin kapag nananalangin tayo ng tama. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Hindi ba yun kamangha-mangha? Kung kaya nating magkaroon ng direktang tawag sa telepono sa presidente ng isang bansa, isa itong kamangha-manghang pribilehiyo. Presidente man ng Amerika o sino mang tunay na kahangahangang presidente ng anumang bansa, ang makatawag ng direkta ay walang dudang isang pribilehiyo. Ang pahayag na Ama naming nasa langit at ang turo na manalangin sa ganitong paraan ay nangangahulugan na kapag nananalangin tayo, makikinig ang Diyos. Sinasabi sa mga awit 17:1, O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin. Pansinin mo ang aking daing. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Maraming mga talatang tungkol sa panalangin at ang kakayahang manalangin ay isang pribilehiyo. Ipinangako ng Diyos na makikinig siya kapag nanalangin tayo. Ngunit, mahalaga ang manalangin ng maayos. Kung may pananampalataya tayo at tamang asal na manalangin ng maayos sa Diyos, makakapamuhay tayo ng tunay na tapat na buhay Kristiyano bilang mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano. Kaya nga, habang patuloy nating pinag-iisipan ang tungkol dito sa panalangin na itinuro ng Panginoon, nakarating na tayo sa ika-6 at uling bahagi ng panalangin ng Panginoon. Ang bigkasin o basahin ito ay mukhang simple, pero ang nilalaman nito ay napakahalaga na importanteng pag-isipan ng malalim ang bawat bahagi. Noong nakaraang linggo, detalyado kong sinabi ang tungkol sa pahayag na verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ang isang estudyanteng nag-aaral para sa exam ay dapat na magpakita ng kanilang mga kakayahan base sa kanilang mga natutuhan. Kung inaral nila ng isang beses at pagkatapos ay hinayaan na, maaring makalimutan nila ito agad. Kaya nga kailangan ang patuloy na balikan ang pinag-aralan. Sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ibig sabihin ng pahayag na ito ay paulit-ulit na basahin, pag-isipan, at iukit ang kahulugan nito sa inyong mga puso. Sa Colosas 3:16, manirahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo. At upang manirahang sagana ang salita, kailangan nating magbasa, makinig, mag-aral at magkabisado upang maiukit ito sa ating mga puso. Kaya nga sandali nating balikan ang mga napag-aralan natin nung nakaraan. Kapag ginawa ito,
matutulungan tayo upang maging kapaki-pakinabang ang salita sa ating mga puso at pang-araw-araw na buhay. Ang pahayag na Ama naming nasa langit ay napakahalaga dahil ipinapahiwatig nito na hindi lamang siya aking Ama, kundi siya ang Ama natin. Ibig sabihin na hindi ako nag-iisa. Marami akong mga ligtas na kapatid. At bilang mga anak ng Diyos, kaya natin siyang tawaging isang Ama. Hindi natin dapat kalimutan na tayo ay bahagi ng isang banal na lipunan ng mga naligtas kay Kristo. Hindi natin ginagawa ng mag-isa ang buhay Kristiyano, gaya ng hindi tayo isinilang ng mag-isa sa mundong ito. Kundi may mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at nasa loob tayo ng isang komunidad. Tayo ay napapalibutan ng hindi mabilang na mga ligtas na anak ng Diyos. Ang mga brothers at sisters, hindi tayo kailanman nag-iisa. Sinasabi ng Panginoon sa Juan 15:12 na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Alang-alang sa buhay at pag-ibig ng Diyos, ang parehong pananampalataya at walang hanggang pag-asa na tayo ay naging isa, at huwag nating kalimutan kahit isang saglit na tayo ay bahagi ng lipunan na ito. Kaakibat ng pagiging kabilang sa komunidad na ito ang mga responsibilidad. Sa isang pamilya, may mga responsibilidad. Ang ama, responsibilidad ang ina, at bawat miyembro ng pamilya ay may tungkulin at gawain na dapat gawin. Pareho din naman sa loob ng banal na komunidad kung saan ang Diyos ang ating Ama, dapat nating panatilihin ang ating mga posisyon at isagawa rin ang ating mga individual na responsibilidad. Kapag nabubuhay tayo at nagsama-sama sa komunidad na ito, kumikilos ang Diyos sa gitna natin at ipinapakita ang kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Kaya ang pahayag na bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw ay mahalaga. Hindi lamang dahil sa bigyan mo ako ng aking pagkain, kundi dahil sa salitang bigyan mo kami. Kung maraming miyembro ng pamilya ang mabuhay ng maayos at umunlad ng mag-isa ay walang kabuluhan. Tayo nasa isang komunidad, tayo ay pamilya. Kailangan nating mabuhay ng maayos ng sama-sama. Kailangan nating sama-samang mabuhay ng komportable. Kaya sinasabi sa Juan Chapter 13, verse 34, isang bagong utos, ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Gaya ng mga taong naligtas, dapat tayong magmahalan sa isa't isa. At hanggang saan natin dapat ibigin ang isa't isa, gaya ng pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sa unang Juan 3:16, dito natin nakilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Ang tanging anak ng Diyos ay nagbigay sa atin ng pag-ibig hanggang sa punto ng kamatayan. Ipinapakita nito na dapat nating ibigay ang pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon sa ating mga kapatiran. Gayunpaman, sa unang Juan 3:17, subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin sa pamilya, hindi pwede na tatay lang ang kumakain ng maayos o nanay lang ang komportable. Ang mga responsibilidad ay dapat maibahagi sa loob ng komunidad na ito, pati sa mga anak. Dapat lagi nating tandaan na hindi tayo nag-iisa. Kaya nga, tinawag tayo upang umibig hanggang sa punto ng pagbibigay ng ating mga buhay para sa ating mga kapatid. Gaya ng pagbibigay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa atin. Pero kapag nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, kung may pagnanais na tumulong, ngunit naharangan ito, ano ang umaharang dito? Ang ating laman. Ang laman ay pwedeng maging makasarili at pinipigilan nito ang pagnanais na tumulong. Ngunit, kailangan natin itong malampasan. Dapat na ipasakop natin ang makasarili nating mga puso sa harapan ng Panginoon at isagawa ang kanyang salita at pag-ibig.
Kapag nabigo tayong gawin ito at hinayaan ang ating laman na harangan ang pagkaawa, kung gayon, magkakaroon ng tanong, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Dapat na patuloy na ibinibigay ang pag-ibig ng Diyos. Kapag nag-iisa tayo, hindi kailangan ang pag-ibig. Dahil may ibang mga tao na pwede nating ibigin, may pagkakataon tayong ipahayag ang pag-ibig na iyon. Sa unang Korinto 13:7-14, inilalarawan kung ano ang pag-ibig at tinawag tayo upang gawin ang pag-ibig na iyon. Ang pag-ibig ang katangian ni Kristo. Ipinapakita nito ang puso ni Kristo. Dapat nating isagawa ang pag-ibig na iyon. Ang malaman ng pag-ibig ay hindi sapat. Habang isinasagawa natin ito, maninirahan ng mas sagana ang pag-ibig sa atin. Kung may puso tayo na may kakayahang magmahal, ngunit hindi ito ginagawa, liliit ang pag-ibig na iyon at pagtagal ay mawawala. Gagawin tayong tuyo at baog. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagbibigay at pagbibigay ng higit pa hanggang sa maibigay natin ang lahat. Sinasabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Ang Panginoon ay tagapagbigay din sa atin. Sinasabi sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Dapat na ibahagi natin kung ano ang mayroon tayo upang maisagawa ang pag-ibig. Ang ating pag-aari ay hindi para sa atin sarili lamang. Ito ay ibinigay para rin sa mga kapatiran at para sa hindi paligtas. Lahat ng mayroon tayo, ang ating oras, mga bagay, at lahat na ibinigay sa atin. Kapag isinasagawa natin ito, ang Panginoon ay mas magbibigay ng higit pa. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Ngunit gaano nga ang ating matatanggap? Sinasabi nito, hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Ito ang pangako. Pero marami ang hindi nagagawa ito dahil hindi sila naniniwala sa pangakong iyon. Kaya nga ang pananampalataya ay tungkol sa pagkaunawa sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Habang ginagawa natin ito, ang Panginoon ay patuloy na ihahayag ang kanyang masaganang pag-ibig, buhay at kapangyarihan sa pamamagitan natin. Kapag isinara natin ang ating mga puso at nabibigo tayong gawin ito, paano maipapakita ng Diyos ang mga pagpapalang iyon? Kung ang taong ligtas ay sinasara ang kanyang bibig, walang sino man ang makakatanggap ng kaligtasan. Katulad nito, kapag hindi tayo kumikilos ng may pag-ibig, paano ngang makikita ng ibang tao kung anong pag-ibig ng Diyos? Mahalaga na hindi lang natin malaman ang pag-ibig, kundi gawin din ito. Unang Juan 3:18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Sino man ay kayang magsalita ng pag-ibig, subalit ang mga kilos ang tunay na nagpapahayag ng pag-ibig. May ilang mga tao na sobrang galing magsalita mula sa kanilang mga salita para bang malalim nilang minamahal ang Diyos at gagawin ang kahit ano para sa Kanya. Pero anong kanilang mga kilos? Kaya ang kanilang mga kilos ay hindi nagpapakita ng ganito. Kapag ang isang tao hindi mahusay magsalita, pwedeng hindi sila magustuhan. Pero kapag ang isang tao ay magaling magsalita, ngunit walang anumang ginagawa, nagiging wala itong kabuluhan. Salamat at walang ganong tao dito. Pero alam natin na may ganong tao kahit saan. Nakakita ako ng ganong mga tao. Napakahusay nilang magsalita. Kapag nagbibigay sila ng patotoo, talagang nabibighani ang iba. Pero mga manluloko pala sila. Ang isang manloloko ay mahusay magsalita ng maayos. Dahil kung hindi maayos ang pananalita, hindi niya madadayang sinuman. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat maging gayon. Sa unang Juan 3:18, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig na ipinapahayag ang mga kilos ay tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na sinasabi ngunit hindi kinikilos ay pekeng pag-ibig. Dapat nating pag-isipan kung bakit tayo nag-aaral ng Biblia. Para ba mas maraming malaman? Para maging mga guro? Hindi po. Ito'y upang isagawa ang mga ito sa ating mga puso't mga buhay. Nung nakaraan, tinalakay ko ang pahayag na bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw.
Parang simple ito pero maraming nakapaloob dito at maraming mga kasulatan na may kaugnay dito ang nagpapaliwanag ng malalim na kahulugan nito. Buksan natin. Unang Timoteo chapter 6 verse 7 hanggang 8. Unang Timoteo chapter 6 verse 7 hanggang 8. Basahin natin. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. Gaya ng sinasabi sa Ecclesiastes 5:15, kung paano siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Gayon siya muling aalis, hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Dumating tayo sa mundong ito na walang anumang dala. Ngunit binigyan tayo ng labis ng Diyos. Gayon pa man, dahil wala tayong anumang dala, wala rin naman tayong madadala pag alis natin sa mundong ito. Tama po? Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Binigyan tayo ng Diyos ng kailangan natin, pagkain at isusuot. Ang salita na, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ibig sabihin, dapat nating malaman kung paano makontento. Gusto ng mga tao ng higit pa. Kapag may pagkain sila, gusto nilang kumain ng higit pa. At mas mabuti, kapag may damit sila, gusto nilang magbihis ng sobra-sobra, nasa uso at maluho. Hindi dapat maging ganoon ang mga Kristiyano. Gaano nga nabuhay nang may pagpapakumbaba ang Panginoon nung dumating siya sa mundong ito. Hindi isinilang bilang isang prinsipe si Jesus. Isinilang siya bilang anak ng isang mahirap na karpintero. Sa loob ng 30 taon, nabuhay siya sa isang hamak na sambahayan gaya ng iba. Iginagalang niya ang kanyang mga magulang, sina Jose, at ang kanyang ina na nagsilang sa kanya. Sino ang mag-iisip na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas o ang Kristo? Gaano nga labis na gumawa si Jesus sa loob ng 3 taon at kalahati. Sobrang abala niya na hindi siya makakain o makatulog. Sinasabi sa Marcos 3:20, kaya't sila'y hindi man lamang makakain. Hindi siya pinahalagahan ng mga tao at pinalayas siya ng mga tao. Sa araw, nagsasalita siya sa harapan ng templo sa Jerusalem at sa gabi, natutulog siya sa bundok ng Olibo. Naranasan niya ang malamig na hamog. Sa mata ng mga tao, pinili niya ang mga walang pinag-aralan at mahihirap na individual. Sila na mga hinamak ng ibang tao bilang kanyang mga alagad at naglakbay kasama nila. Dumating ba si Jesus sa mundong ito upang mabuhay ng maluho? Hindi po. Paano naman ang kanyang mga alagad? Ang mga manggagawa ng Panginoon na nangaral ng Ebanghelyo ay sumunod sa kanya ng malapitan na nakikibahagi sa landas ng pagdurusa. Tayong mga Kristiyano ay dapat masiyahan kung anong mayroon tayo. Kung may pagkain at damit tayo at ibinibigay ng Panginoon ang ating mga kinakailangan, hindi tayo dapat maging sakim. Hindi natin dapat isipin, kailan kaya ako mabubuhay ng maayos gaya ng ibang maayos ang buhay kaysa akin. Ang kasakiman ng tao ay walang katapusan hanggang kamatayan. Narinig ko ang chairman ng isang malaking kumpanya na mamamatay dahil sa sakit. Sinabi niya sa kanyang anak, bumili ka ng lupa. Ang halaga ng lupa doon ay tataas. Madadala mo ba ang lupa kapag namatay ka na? Napakahangal. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Habang narito tayo sa mundong ito, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Pwede kayong mabuhay ng matipid ayon sa inyong sitwasyon. Kapag ibinibigay sa atin ng Diyos ang higit sa kailangan natin, hindi kasalanan ng magsaya ng kaunti, pero kailangan nating magkaroon ng pusong nais magbahagi. Nagpunta ang mga tao kay Juan na tagapagbautismo, Lucas 3:10. Tinanong siya ng maraming tao, ano ngayon ang dapat naming gawin? Sa verse 11, sumagot siya sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin.
Sa Lucas 3:13, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa iniutos sa inyo. Ito'y sa mga maniningil ng buwis. At sa mga kawal, huwag kayong mangikil ng salapi kanino man sa pamamagitan ng dahas o maling paratang. Itinuro niya ng detalyado. Marami mga bagay bilang mga Kristiyano ang dapat nating kontrolin sa ating buhay Kristiyano. Hindi ito tungkol sa pamumuhay sa gusto nyong paraan. Kapag nanalangin kayo, hindi ba nyo iniisip kung paano kayo dapat mabuhay sa paningin ng Panginoon? Pero kapag tinitignan nyo ang mga mayayamang tao sa ibang bansa, hindi nyo alam kung gaano nila dinidisenyohan ang kanilang mga bahay sa magarbong paraan. Pero kapag tinignan nyo ang kanilang mga damit, napakatipid nila. Kahit si Steve Jobs, kapag nakikita ko siya sa TV, nakasuot lang siya ng t-shirt at maong na pantalon. Ganun lang, sobrang yaman ng mga taga-Israel pero matipid silang namumuhay. Gumagawa sila ng mga mamahaling produkto pero hindi nila ginagamit ang mga iyon. Binebenta nila lahat iyon. Sa tingin nyo ba, ang pagsusuot ng mamahalin ay mas makapagpapasaya sa inyo? Magiging malusog ba kayo dahil nagsusuot kayo ng mamahaling bagay? Kapag nakagawa kayo ng mali, mamamatay kayo bago ang oras nyo. At kukunin iyan ng mga magnanakaw. Kaya para sa atin, ang matipid na pamumuhay at ligtas ang pinakadakilang pagpapala. Sa mundong ito, kung saan ang mga tao ay nakikipagkompetensya para mabuhay nang walang pagsasaalang-alang sa mga paraan at pamamaraan. Kung may kumita ng pera at magtagumpay, anong dapat kong gawin? Sa isang banda, dapat tayong magsikap na magtrabaho at huwag mapag-iwanan. Ngunit kung labis ang kasakiman natin, mapapaiksi ang ating buhay. Hindi natin ito dapat gawin. Kaya dapat nating pag-isipan ng malalim ang salitang ito. Unang Timoteo 6:8. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Tingnan natin sa mga Kawikaan chapter 30. Kawikaan 30. Sa Lumang Tipan, Kawikaan 30, verse 7 at 8. Kawikaan 30, 7 at 8. Basahin po ng sabay. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Ganito ang sabi ng sumulat nito. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ano ang mahalaga sa paghiling ng isang bagay bago mamatay? Ngunit ito'y isang napakasimpleng hiling. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Daya at kasinungalingan. Kung makakapagsalita tayo ng tapat na hindi nagsisinungaling, magiging malinis ang ating Christian life. Tama? Kung hindi natin iyon may isip, tayo'y mapagkunwaring nagsasalita. Nasasabi natin ang mga hindi sadyang salita at nagtatakip. Kapag tinitignan ko ang mga politiko ngayon, napakagaling nilang magsinungaling at niloloko nila ang mga tao. Nawawalan ako ng galang sa kanila. Ilayo mo sa akin ang daya at kasinungalingan. Iniibig ng Diyos ang mga tapat. At ang Espiritu Santo ay ang Espiritu Santo. Hindi siya kumikilos sa mga taong sinungaling. Ilayo mo sa akin ang daya at kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Napakasimple niyang tao. Diyos, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Pinapakain ng Diyos ang mga ibon sa himpapawid at mga liryo sa parang.
At sa mga taong naligtas, gaya ng sinasabi sa Mateo chapter 6, sa Mateo chapter 6, verse 8, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan. Ibig sabihin ng alam na ay pagkuha ng responsibilidad. Kapag mabuti ang mga magulang, mag-aalala ba ang bata? Anong dapat kong kainin sa umaga? Saan ako kakain ng tanghalian? Saan ako matutulog sa gabi? Ano ang susuotin ko? Anong dapat nilang ipag-alala? Ang magulang ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Tama po. Inaalagaan at binabantayan ng Diyos ang kanyang mga minamahal na anak, higit pa sa ginagawa ng sinumang magulang. At maging mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Mateo 10:30. Alam ng Diyos ang aking mga sitwasyon. Higit sa pagkaalam ko rito, sumasampalataya at nagtitiwala ako sa Panginoon na lubos na nakakaalam ng lahat ng aking mga sitwasyon. Nakakatiyak akong palagi niya akong aalagaan. Tunay na alam niya. Sinasabi niyo ba na tayo'y dapat maupo na lang o mahiga lang at buksan ang mga bibig at sabihin, hindi po. Dapat nating gawin ang mamuhay ng buhay ng pagsunod. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Gawin lang ng mga anak ang dapat nilang gawin. Dapat bang isipin ng mga anak na kumita ng pera? Kinikita ng magulang lahat para sa kanila. Ang dapat lang nating gawin ay ang sumunod. At kung naisin ng Panginoon na mabuhay man tayo o mamatay, maaari nating ilagak ang mga alalahanin natin sa Panginoon. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Iniingatan at tinutulungan niya tayo. Kaya ilagak natin ang lahat sa Kanya at mamuhay ng masunuring buhay, mabuhay man o mamatay ayon sa nais niya. Komportable, hindi po ba? Kung hindi ka nagsisinungaling at nabubuhay sa pagsunod sa salita, kasunod nito ay responsibilidad na ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Pablo, mas mabuting mabuhay at gumawa para sa Panginoon. Ngunit mas mabuting magtungo sa Panginoon kapag namatay ako. Hindi ko alam kung mas mabuti ba na mabuhay o mamatay. Sa Pilipos 1:23, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Gaano kasimple iyon? Komportable ito. Pagkain na aking kinakailangan. Iyon ang pagkain sa araw-araw. Pinakain niya ang mga Israelita ng mana araw-araw sa ilang. Binigyan sila ng tubig sa pamamagitan ng paghampas sa bato araw-araw. Babasahin ko po mula verse 9. Kawikaan 30, verse 9. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? Siyempre po, sa unang tingin, mahirap unawain ang talatang ito. Sinasabi ba ng Kristiyano? Sinasabi ba ng mga Kristiyano, hindi ko kilala ang Diyos dahil nabusog sila? Iyon ay kung sila ay masyado ng mayaman. Iniisip nila na hindi nila kailangan ng tulong ng Diyos. Nang nasa ilang ang mga Israelita, binibigyan sila ng pagkain para sa isang araw. Kinabukasan, muli silang bibigyan ng mana. Natatakot sila na baka hindi sila bigyan ng Diyos ng mana. Kaya itinabi nila ito at hindi kinain. Kinabukasan, kinain ito ng mga uod. At hindi na ito napakinabangan. Araw-araw tayong tinutulungan ng Diyos. Dapat natin itong sampalatayanan. Mahirap agad maunawaan ang sinasabi ng tao na baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko sino ang Panginoon. Tumutukoy ito sa paglimot sa Diyos sa ating buhay. Nabubuhay ako sa sarili kong paraan. Kaya nga ayos lang ako kahit namumuhay ako sa sarili kong paraan. Kaya bakit kailangan ko pang tulong ng Diyos? Sa mga kawikaan, chapter 30, sa verse 9, baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Nagnanakaw ba kayo dahil mahirap kayo? Sa katunayan, kalokohan ito.
Isa itong bagay na magagawa ng isang taong may mahinang pananampalataya. Ngunit ginagawa ba niya ito dahil mahinang pananampalataya niya? Kapag sobrang hirap natin, sinusubukan nating gamitin ang mga sarili nating paraan. Ang pagnanakaw ay ang subukang mabuhay sa sarili mong paraan at katusuhan kaysa umasa sa tulong ng Diyos. Dapat nating gawin ang kailangan nating gawin. Kung ginagawa natin ang mga bagay na dapat nating gawin at nagtitiwala tayo sa Diyos at nabubuhay ng matuwid, pagpapalain at tutulungan tayo ng Diyos. Sinabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, kahit mabuti ang lahat, hindi ako kakain ng maayos at mabubuhay ng maayos. Ipagpalagay natin na marami kayong pera. Anong gagawin nyo rito? Problema yon. Tama po ba? Dapat mo itong hatiin ng maayos. Una, dapat kang maglaan ng budget para magligtas ng mga kaluluwa ng mga hindi paligtas. Ikalawa, sa mga ligtas na banal na naghihirap. Ang pagtulong sa mga hindi naniniwala ay kasunod na lang. At kailangan ko lang ang kailangan ko. Ibinibigay ito ng Diyos sa akin. Hindi ako nabubuhay sa pamamagitan ng paraan, ngunit sa pamamagitan ng gantimpala. Gagawin ng mga tao ang lahat ng paraan para mabuhay, gamit ang anumang paraang kinakailangan. Kung ang sariling pagsisikap ay mabigo, ang ilan ay maaaring gumawa ng pandaraya. Gayunpaman, ang mga ligtas ay dapat magkaroon ng ibang paraan ng pamumuhay at ibang uri ng mga prinsipyo. Kung tayo'y nabubuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, nabubuhay tayo para sa gantimpala. Ganito tayo, ginagawang iba. Hindi po ba? Ito'y tungkol sa gantimpala. Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At palaging ginagamit sa Biblia ang katagang pagkatapos o kaya pagkatapos. Kung hindi natin ito susundin, wala itong kabuluhan. Lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibig sabihin nito, ibibigay ng Diyos para sa atin ang dagdag na pagpapala. Kung tayo ay sobrang hirap, dapat pa rin tayo magtiwala sa Diyos kahit sa ating kahirapan. Gayunpaman, maaring ang ilan ay mamuhay ayon sa kanilang sariling paraan. At kahit na hindi sila magnakaw, maaari pa rin silang kumilos na labag sa kanilang budhi. Kaya nga nasa sulat, o baka ako'y maging duka at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Kaya naman, hindi tayo dapat maging masyadong mayaman o masyadong mahirap. Kung may mga mahihirap, dapat natin silang tulungan. Ang pagiging mayaman ay hindi talagang magandang bagay. Madalas ay nahihirapan ang mayayaman sa kanilang pananampalataya. Ang mga mayayaman ay madalas na nakikihalubilo lamang sa mga kapwa nila mayayaman. Nag-evangelize ako ng ilang presidente ng kumpanya. Nakita ko kung gaano kahirap na sila ay mamuhay ng buhay pananampalataya. Hindi lang mahirap ang makatanggap sila ng kaligtasan, kundi kahit na pagkatapos maligtas, ang mamuhay ng isang tapat na buhay ay isa ding pagsubok. Ang mga mayayaman ay bumubuo ng mga eksklusibong grupo at nagsasama-sama. At kahit na alam nila ang spiritual na panganib, naaakit pa rin sila nito. Isa sa kanila, personal na umamin nito sa akin. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napapalayo sila sa Diyos. Labis silang nasasabik, laging naglalaro ng golf, umiinom, nakikihalubilo, nagpapayaman. Hindi nila namamalayan, palayo na sila ng palayo sa Diyos. Talagang nakakadurog ito ng puso. Sa aklat ng Pilipos, chapter 4, verse 11. Tingnan natin, Pilipos 4:11, verse 12. Pilipos 4:11 hanggang 12. Hindi sa nagsasalita ako, dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan.
Nung sinabi ni Pablo ang mga salitang ito, siya ay nakakulong sa Roma. Isinulat niya ang liham na ito sa mga mananampalataya sa Pilipos na sinasabi, hindi sa nagsasalita ako, dala ng pangangailangan. Ang mga mananampalataya sa Pilipos ay patuloy na sumusuporta kay Pablo saan man siya magpunta. Kahit na noong siya ay nasa bilangguan sa Roma, nagpapadala sila ng tulong sa kanya sa pamamagitan ni Epaprodito. Gayunpaman, nais linawin ni Pablo na hindi siya nagsasalita dahil sa kakulangan o humihiling ng tulong dahil sa kanyang mga paghihirap. Sinabi niya, aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Ibig sabihin na natutunan niya kung paano masiyahan sa anumang sitwasyon. Ang kasiyahan ay ang kakayahang manatiling kontento anuman ang mga panlabas na kondisyon. Pilipos 4:12, marunong akong magpakababa, marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim na kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Si Pablo ay laging nasa hamak na kalagayan. 2 Korinto 11, makikita natin kung paano siya nagdusa ng labis para sa Ebanghelyo. Siya'y gininaw, nagutom, walang tulog, binugbog ng maraming ulit, ikinulong ng maraming ulit, at iniwan pang ang halos patay na matapos batuhin. Gayunpaman, patuloy niyang ipinangaral ang Ebanghelyo. Sino pa ba ang nakaranas ng ganitong paghihirap? Subalit, kailan siya nakaranas ng kasaganaan? Kung titignan natin ang kanyang buhay, hindi na kailangan pag-usapan pa ang kanyang buhay bago ang kaligtasan. Gayunpaman, si Pablo ay dating isang prominenteng tao, kilala siya, at mataas ang pinag-aralan. Nag-aral siya sa ilalim ni Gamaliel, isa sa pinakarespetadong guro sa kautusan noong panahon iyon. Si Pablo ay taong may mataas na pinag-aralan, mahusay sa pagsasalita, isang taong natatangi. Gayunpaman, isinuko niya ang lahat para sa Panginoon. Itinuring niya itong basura. Ngunit nang magkaroon ng taggutom sa Jerusalem, ang mga mananampalataya ay naharap sa matinding kahirapan. Bakit inayaan ng Diyos ang taggutom na maghirap ang iglesia sa Jerusalem? Ito'y kalooban ng Diyos. Bakit? Ang iglesia sa Jerusalem ay isang iglesyang Hudyo, samantalang ang ibang mga iglesia ay mga iglesyang Hintil. Noon pa man ay may pagkakabahagi na sa pagitan ng Hudyo at mga Hintil. Ang mga Hudyo ay minamaliit ang mga Hintil at mayabang naman ang tingin ng mga Hintil sa mga Hudyo. Kahit ngayon, may nananatiling distansya sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Ang mga Hudyo na inusig at pinatay saan man sila pumunta sa nakalipas na 2,000 taon ay nagkikimkim ng malalim na hinanakit sa mga Hintil. Gayunpaman, sa modernong panahon, ang mga Hudyo ay kabilang sa pinakamayaman at pinakamatalinong mga tao sa mundo. Kinokontrol nila ang 4 na malalaking media network sa mundo. May impluwensya sila sa pandaigdigang politika. Sila ay nasa likod ng mga ito. Ipinagmamalaki nila ang pagiging piniling bayan ng Diyos. Maraming mga Hintil ang labis na naghihinanakit sa mga Hudyo. Noon pa man ay may bahagi sa pagitan ng Hudyo at Hintil, maging sa sinaunang iglesia. Ngunit hindi dapat ganito. Kaya nung ginawa ng Diyos, pinahintulutan niyang magkaroon ng matinding pag-uusig sa Jerusalem. Ikinalat ang mga mananampalataya na nagtipon doon at ipinadala sila sa mga Hintil upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Bukod dito, ang mga mananampalataya sa Jerusalem ay naging mahirap. Bakit? Dahil ang kanilang kahirapan ang nagpasimula upang mamagitan at tumulong ang mga iglesyang Hintil. Si Apostol Pablo, na Hudyo mismo, ay nakita ang grabing sitwasyon ng mga banal sa Jerusalem at hinimok niya ang mga iglesyang Hintil na suportahan sila. Kahit si Pedro isang Hudyo, si Pablo bilang apostol sa mga Hintil ay naglakbay mula sa isang iglesyang patungo sa ibang bansa. Nag-ayos siya ng pangongolekta upang tulungan ang mga nagdurusang mananampalataya sa Jerusalem. Ang mga Hintil ay masigasig na tumugon at nakibahagi sa gawain ito. Ang mga mananampalataya sa Jerusalem ay tinulungan ng mga iglesyang Hintil. Sa simula, ipinagbili ng mga banal sa Jerusalem ang kanilang lupain at mga ari-arian, ipinamahagi
ang lahat upang walang sino man sa kanilang mangailangan. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi nagtagal. Dumating ang taggutom at naging mahirap sila. Bakit ito ay pinahintulot ng Diyos? Ito ay upang ituro sa kanilang na ang iglesia ay iisang katawan. Sa pagpapahintulot sa mga iglesyang hintil na suportahan ang mga mananampalataya sa Jerusalem, ipinakita ng Diyos sa kanila ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Natutunan ng mga Hudyong mananampalataya sa Jerusalem na pahalagahan ang mga iglesyang hintil at nabuo sa mga mananampalatayang hintil ang malalim na pagmamahal sa mga banal na Hudyo. May layunin sa likod ng lahat ng iyon. Nang dalhin ni Pablo ang malaking koleksyon para sa iglesia sa Jerusalem, wala siya sa estado ng pagkagutom o nasa pangailangan ng sandaling iyon. Iyon marahil ang maikling panahon na siya'y nakaranas ng kasaganaan at kapuspusan. Kung minsan si Pablo ay tinatrato ng may malaking karangalan. Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya ng isang anghel ng Diyos, gaya ni Kristo Jesus. May mga pagkakataon na tinanggap siya gaya ng anghel ng Diyos o maging gaya ni Kristo mismo. Gayunpaman, sa ibang pagkakataon, binabaliwala siya at hinahamak. Natutunan ko ang lihim na kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Dapat din tayong matuto mula rito. Kung matagpuan natin ang ating sarili sa kasaganaan, hindi natin ito dapat gamitin sa ating pansariling kasiyahan. Sa halip, gamitin ito bilang isang pagkakataon upang maglingkod sa Panginoon at tumulong sa mga nangangailangan. Kung dumaranas tayo ng kahirapan, dapat tayong matutong umasa lamang sa Diyos. Hindi ba't malalim ang pahayag na iyon? Natutunan ko ang lihim na kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Dapat tayong mabuhay sa parehong paraan. Kapag tayo may kasaganaan, dapat nating ialay ito sa Panginoon sa halip na magpakasawa sa sariling kasiyahan. Kapag naharap tayo sa mga paghihirap, dapat tayong matutong magtiwala ng lubusan sa Diyos. Sa palagay niyo ba, hayaan ng Diyos ang kanyang bayan na mamatay sa gutom? At kahit ginawa niya, pupunta tayo sa Panginoon para makasama siya. Anong dapat katakutan? Kung maubos ang pagkain, kakain tayo ng lugaw. Kung walang lugaw, iinom tayo ng tubig. At kung wala na lahat, aalis na tayo upang makasama siya. Kaya bakit tayo dapat mag-alala? Ito ang katotohanan. Buksan po natin sa mga Kawikaan, chapter 11. Kawikaan, chapter 11, verse 24 at 25. Basahin po natin. May taong nagbibigay ng sagana, masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Ang taong mapagbigay ay payayamanin at siyang nagdidilig ay didiligin din. May taong nagbibigay ng masagana. Kahit na nagbibigay siya sa iba ng marami, ngunit lalo pang yumayaman. Paano magiging mas mayaman ang isang tao sa pamamagitan ng pagbibigay? Ito ay dahil ang Diyos ang siyang nagpapaunlad sa kanila. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng higit, sila'y mas nagbibigay pa. At kapag nagbigay siya ng higit pa, patuloy silang nagbibigay ng higit pa. Nalulugod ang Diyos dito. Kaya lalo pa niya silang pinagpapala. May nagkakait ng dapat ibigay ngunit naghihirap lamang. Kung pangahawakan mo kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo, pagtagal ito ay kukunin. Mabuting maunawa ng mensaheng ito. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Gagawin siyang mayaman ng Diyos. Kung ikaw ay madamot at makasarili, kukunin ng Diyos kung anong mayroon ka. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. Ang ibig sabihin ng pagkakawang gawa ay kung may kakayahan kang tumulong sa mahirap o sa iyong kapwa, dapat mo silang tulungan. Sinabi, ang taong mapagbigay ay payayamanin at siya nagdidilig ay didiligin. Ito'y salita ng Diyos. Alam nyo, naniniwala tayo sa salitang ito. At kapag isinasabuhay natin ito, mangyayari ang gaya ng sinabi.
Mateo 9:29, mangyari sa inyong ayon sa inyong pananampalataya. Marcos 11:24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Ang mga mananampalatayang ginagawa ito, ngunit hindi, ang mga hindi mananampalataya hindi ginagawa ito. Buksan po natin sa Hebreo chapter 13. Babasahin natin ang sabay. Hebreo 13 verse 5 at 6. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masayahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Sa verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Sa unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pagkagiliw dito. Itong pag-ibig, ito ang pag-iisip na ang salapi ang mag-iingat sa inyo, magpapasaya sa inyo, at katiyakan sa inyong kinabukasan. Yan ang pag-ibig sa salapi, ang pagkakaroon ng pagkagiliw dito. Masarap ang pakiramdam mo kapag marami kang pera. At kapag wala ka nito, iniisip nyo na katapusan na ng mundo. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masayahan na kung anong mayroon kayo. Kung anong mayroon kayo ay tumutukoy sa kung ano ang ibinigay sa inyo ng Diyos. Maging kontento sa mga iyon. Sapagkat sinasabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Sinasabi ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Kung paano nga mga magulang na may kakayahan ay hindi kailanman iiwan ang kanilang mga anak, ba't kailangan mag-alala ang isang anak? Sinabi na sa kanila na ipagkakaloob ang tulong. Kaya bakit sila nagsisikap na mamalimos gaya ng mga pulubi? Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi ang Panginoon ang aking tulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Nagpapaalala ito sa akin ng isang bagay. Nung ako'y nag-evangelize ng ilang taon ng mag-isa na mayroon lamang Biblia, nung nag-evangelize ako sa Dongducheon, may ilang mga kapatid na mahirap din ang kanilang pamilya. Mayroon silang maliit na kwarto at ibinigay nila ito sa akin upang doon ako manatili. Sa tabi nito may lupa na pinagtayuan nila ng gusali ng church na gawa sa pinagpatong-patong na putik na tisa. Kaya ako ay nangangaral noon doon sa Dongducheon. Isang araw, may isang church ng pangalan ay Brethren Church na mula sa UK at may mga miyembrong ipinanganak na muli. Ang kanilang himpilan ay nasa Noryangjin. Palagay ko, narinig ni Brother Park ang tungkol sa akin. Nung naglibot at nangangaral ako, naging mahirap ang buhay ko. Kaya dinala ng brother na ito ang isang missionaryong British sa akin. Isang missionaryong mula sa Brethren Church. Dumating siya at sinabing, dumaranas ka ng maraming paghihirap. Sinabi niya na ikokonekta niya ako sa isang negosyanteng British at gagawa ng isang sponsorship. Kung tatanggapin ko ang tulong, ang negosyanteng British ay magpapadala sa akin ng pera buwan-buwan. Mukhang maganda, di ba? Kung tatanggapin ko ito, makakatanggap ako ng tulong buwan-buwan. Ngunit walang pag-aalinlangan, sinagot ko siya. Hindi naman ako nagkukulang. Sa mga oras na iyon, dalawang bagay ang naisip ko. Una, sinasanay ako ng Diyos sa pamamagitan ng kahirapang ito. At kung tutulungan ako ng isang mayamang tao, hindi ako makakadaan sa pagsasanay. Dinadalisay ako ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap. Ang pangalawa, tinutulungan ako ng mga kapatiran kahit sa kanilang kahirapan. At iyon ay mahalaga. Kung may mayaman na tutulong sa akin, hindi ko na kailangan ng tulong ng mga kapatiran. Naunawaan ko na maaaring humantong ito sa isang malaking problema, kaya nang hindi pinag-iisipan, tumanggi ako kaagad. Hindi ako nagkukulang.
Pagkatapos, inutusan ko ang isang brother na bumili ng 3 mangkok ng jajamyeon, black bean paste noodles para sa tanghalian at sabay kaming kumain. Noong panahon iyon, may istasyon sa Dongducheon. Bumili ako ng ticket ng tren at sinabi ko, ingat kayo sa biyahe. Salamat. Habang ako ay nagpapaalam sa kanila, nang sila ay nakaalis na, nakadama ako ng kapayapaan. Nagtagumpay ako. Kanino ako nagtagumpay? Nanalo ako laban sa aking laman. Maaring ito ay isang napakalaking pagkakamali. Ngunit, naiwasan ko ito. Hindi ko alam kung sinusubok ba ako ng Diyos. Kung tinanggap ko ito noon, maaring kasama na nila ako sa Brethren Church ngayon. Ang mga taong ito ay ligtas, ngunit hindi sila makapangaral ng Ebanghelyo. Mahirap ipaliwanag ang bahaging ito. Ganun pa man, nung panahong iyon, ang Diyos ang aking sponsor. Ang talata na ang Panginoon ang aking katulong ay nangangahulugan ang Diyos ang aking sponsor. Kung tinutulungan ako ng Diyos, bakit kailangan ko pa ng tulong mula sa mga tao? Tama po ba? Tinutulungan ako ng Diyos at hindi mahalaga kung sa pamamagitan nino niya ako tinutulungan. Nang si Elias ay nasa tagutom ng 3.5 taon at walang sino man ang tumutulong sa kanya, nagpadala ang Diyos ng mga uwak para dalhan siya ng tinapay at karne para sa almusal at hapunan. Tama po? Kinain niya iyon at uminom siya sa batis. Iyon ay sapat na. Kung hindi tayo tutulungan ng mga tao, tutulungan tayo ng Diyos sa anumang paraan. Gayunpaman, ang Panginoon ang aking katulong. Kung tayo ay nabubuhay na nagtitiwala lamang sa Panginoon at nagsasabi, kahit na ako'y mamatay, mamamatay ako sa tabi ng Panginoon. Kung gayon, ang Panginoon ang may responsibilidad sa atin. Sa Nahum 1:7, at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Kung sasabihin mong kahit na mamamatay ako sa tabi ng Panginoon, sa palagay mo ba ay hindi ito responsibilidad ng Panginoon? Tingnan natin sa Isaías 41:10. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Basahin natin. Isaiah 61:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Kasama natin at tutulungan tayo ng Diyos. Kaya bakit tayo matatakot? Ito ang pangako ng Diyos. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Hawak tayo ng Diyos ng kanyang kanang kamay ng katwiran. Kung tayo nabubuhay para sa Panginoon, mahigpit niya tayong hahawakan. Kung kailangan maging dukha, gagawin niya tayong dukha. Kung kailangan harapin ang may hirap na pagsubok, hahayaan niya ang mga pagsubok na iyon. Tama po. Kapag tapos na ang inyong gawain, kukunin na kayo ng Panginoon. Kung siya man ay pumatay o nagbibigay ng buhay, kayo ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Kaya anong dapat ipag-alala? Tama po ba? Iyon ang pananampalataya. Tignan natin sa isa pang talata, Awit 121. Awit 121. Verse 1 at 2. Verse 1 at 2. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumagawa ng langit at lupa. Ang aking mga mata sa burol ay ititingin. Ang tulong ko ay hindi mula sa mga bundok o sa mga tao. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Siyang tumutulong sa akin ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kung ang Diyos ang tumutulong sa akin, ano bang dapat ipag-alala?
Nang ipangaral ni Pablo ang Ebanghelyo sa Pilipos at siya'y ilagay sa bilangguan, hinubad ang lahat ng kanyang damit at binugbog. Ang kanyang buong katawan ay nabalot ng dugo. Sina Pablo at Silas ay kapwa nakabilanggo sa kulungan sa ilalim ng lupa at nakagapos ng mga tanikala. Ngunit anong ginawa nila doon? Nanalangin at umawit sila sa gabi. Ang isang tao na dating umuusig sa mga nananampalataya kay Jesus, ngayon ay inuusig dahil sa pangalan ni Jesus. Napakalaking pagpapala nito. Siya'y nanalangin at umawit ng mga himno para dito. Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Santiago 5:13. Dahil may mga pagdurusa at kagalakan, nananalangin at umaawit sila ng mga himno sa Diyos. Pagkatapos, nabuksan ang mga pintuan ng bilangguan at nakalag ang mga tanikala ng lahat. Isang himalang nangyari. Sa Gawa 16, nung si Pablo ay nakabilanggo, ang bantay ng bilangguan at ang kanyang pamilya ay naligtas. At saan man siya dalhin, ipinapangaral niya ang Ebanghelyo. Nang gusto niyang pumunta sa Roma upang mangaral ng Ebanghelyo, anong ginawa niya? Hindi siya ipinadala bilang misyonaryo. Gayunpaman, mayroon siyang pagkamamayan ng Roma. Kahit na siya ay isang Hudyo, dudulog ako kay Cesar. Mga Gawa 25:11. Hindi siya nagpunta sa Roma upang litisin, kundi upang ipangaral ang Ebanghelyo doon. Nangaral siya ng Ebanghelyo doon ng 2 taon, kahit na sa huli, siya ay naging martir. Siya ay isang taong dakila. Tingnan mo ang buhay ng mga taong naglingkod sa Panginoon nung una, ang mga pinuno ng Israel, mga propeta, at mga apostol ng bagong tipan. Hindi po ba ipinakita nila sa atin ang halimbawa ng pamumuhay na nagtitiwala sa Panginoon? Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Verse 3, hindi ba niya papahintulutan ang paamoy madulas? Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Habang siya ay naglalayag sa dagat ng Galilea, biglang may dumating na bagyo. Sa Biblia, ang anyong tubig na ito ay tinatawag na dagat ng Galilea. Ngunit sa katunayan, ito ay isang lawa. Mas malalim ito ng 210 meters kaysa Mediterranean Sea. Nakapaglayag na rin ako noon sa dagat ng Galilea. Ang tubig ay kalmado habang ako'y tumatawid. Ngunit pagkatapos, habang ako'y nag-iihaw ng isda na nahuli mula sa dagat ng Galilea na tinatawag na Peter's Fish, biglang may dumating na isang bagyo. Paano nagkaroon ng bagyo sa isang lawa? Sa panahong iyon, walang sino mang makapaglayag. Kapag ang hangin ay umihip pababa mula sa bundok ng Hermon na di kalayuan, biglang nagkakaroon ng bagyo. Kahit na sa ganoong krisis, iniingatan ng Diyos ang mga alagad. Si Jesus ay natutulog sa bangka habang may bagyo. Tama po ba? Ang mga tao sa bangka ay mga sanay na mangingisda sa Galilea. Ngunit anong magagawa nila laban sa bagyo kahit na sila'y eksperto sa pangingisda? Wala na po itong halaga. Mukhang ang bangkang iyo'y lulubog anumang oras. Ngunit nakita ng mga alagad si Jesus na mahimbing na natutulog. Sinabi nila sa natutulog sa bangka, ginising nila si Jesus. Panginoon, pakiusap, gumising ka. Tayo'y nasa malaking panganib. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep? When each moment so madly is threatening a grave in the angry deep. At binuksan ng Panginoon ang kanyang mga mata at sinabi, bakit kayo natakot? Panginoon, hindi mo ba ito nakikita? Paanong hindi kami matatakot? Okay. No water can swallow the ship where lies the master of ocean and earth and skies. Paanong malalaman ng isang malaking alon ang bangka kung saan natutulog ang Panginoon? Kung alam po ito ng mga alagad noon, sa halip, sila'y magsasaya lamang sa mga sandaling iyon sa pagtaas at pagbaba ng bangka kasabay ng mga alon. Nakaranas na rin ako ng isang bagyo habang ako'y nasa bangka.
noon sa katimugang baybayin. Akala ko noon mamamatay na ako. Mukhang ang bangka ay tila lulubog anumang oras. Naisip ko, anong mangyayari kapag lumubog ang bangka? Mayroon pong mga life jackets. Ngunit napansin ko na may kandado ang mga ito. Naisip ko, paano ko ito mabubuksan kapag nagkaroon ng emergency? At pagkatapos nakakita ko ng isang tao na nag-iwan ng pala sa malapit. Kaya naisip ko na gagamitin ko ang pala upang sirayan ang kandado at kumuha ng mga life jacket. Ngunit pagkatapos ay nag-alala ako, paano kung walang sapat na life jacket para sa lahat? Ano mangyayari sa akin? Mayroon din pong nag-iwan ng plastic container ng langis sa malapit. Kaya naisip ko, kapag sumama ang sitwasyon, kukunin ko iyon at gagamitin upang magpalutang. Mayroon na po akong buong plano sa aking isipan. Akala ko talaga noon mamamatay na ako. Ngunit nakadaong naman po kami ng ligtas. Kung alam ko lang na hindi lulubog ang bangka, tiyak na ako'y magsasaya sa bangka. Tumataas, bumababa dahil sa alon. Gaya nito, sa digmaan hanggang sa hindi napapatay, maaari tayong maging kapanapanabik. Ano o sino ba ang makakapagpalubog sa bangka kung saan naroon si Jesus? Ngunit hindi alam ng mga alagad ang tungkol dito. Si Jesus ay gumising at nagsabi, pumayapa ka, tumahimik ka. At pagkatapos ang mga alon na nagwawala ay agad na kumalma at tumahimik. They all shall sweetly obey my will. Peace be still, peace be still. They all shall sweetly obey my will. Peace, peace be still. At pagkatapos, ang mga alon ay tumahimik. Ang mga alagad ay nagulat at sinabi, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Sino nga ito? Siya ang lumikha ng lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinasabi na ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Kapag sinabi niya sa kalawakan tigil, ang lahat ng gumagalaw ay hihinto. Kapag ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Isaiah 48:13. Siya po ito. Hindi po ito alam ng mga alagad noon. Siya ay kasama natin. Anong dapat nating ipag-alala? Kahit na anong mangyari, hindi tayo dapat mag-alala. Ngunit tayo'y nababahala. Ano pong pagkakaiba sa pagitan ng pag-aalala sa nababahala? Hindi tayo natatakot. Ang Panginoon ang namumuno sa lahat. Gayunpaman, kapag sinasabi nating buhay ng pananampalataya, kadalasan nating sinasabi na tayo ay tunay na sumasampalataya at alam natin ang Biblia. Ngunit ang problema ay naiintindihan lamang natin ito sa ating mga isipan. Nabibigo tayong maiugnay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo ay muling naglalaan ng oras upang balikan ang ating mga natutunan nung nakaraan. Nais kong tapusin ang aral sa sermon na ito, ang panalangin na itinuro ng Panginoon. Balikan po natin sa Mateo chapter 6. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral. Mateo 6, verse 12. Mateo 6:12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Ang talatang ito ay hindi po simple. Patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Para sa mga taong ligtas na naunawaan at sumampalataya sa biyaya ng Diyos, ayon sa Hebreo 9:12, na isakatuparan ni Jesus ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ang ibig sabihin ng walang hanggang katubusan ay pinasan ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan mula sa nakaraan, kasalukuyan, at maging sa kasalanang magagawa natin hanggang sa kamatayan. Kasama na rin ang kasalanan ng lahat ng mga tao hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus, dumanak ang kanyang dugo at walang hanggang pinatawad ang lahat ng kasalanan. Tama po ba? Ang lahat ng mga gawa na kanyang ginawa upang tayo ay iligtas ay biyaya. Ating naunawaan at sinampalatayanan ng biyayang iyon sa pamamagitan ng pakikinig sa salita. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, pagiging ligtas, pagkakaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, at ang maipanganak na muli parehas ang kahulugan. Sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo, nung siya'y namatay, walang hanggang tinubos ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang ating mga kaluluwa ay pinatawad na, pinalaya niya tayo mula sa sumpa at paghuhukom na nararapat sa atin dahil sa ating mga kasalanan.
Subalit kahit na ang mga naligtas ay may dati pa ring likas na hindi pa rin nababago. Tama? Mas mabuti sana kung ang dati nating likas ay agad na naalis sa sandaling tayo naligtas. Ngunit ito ay nananatili pa rin. Kung gayon, anong dapat nating gawin? Kahit na may dati pa tayong likas, pagkatapos magkaroon ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin at binabago ang ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Binabago tayo ng Espiritu Santo. Ang Panginoon ay itinatanim ng Espiritu Santo sa ating puso. Ang likas ni Kristo. Ang ibig sabihin ng paglago ng pananampalataya ng isang tao, ang dati niyang likas ay nangihina. Ang unti-unting namamatay. At habang ang likas ni Kristo ay lumalagot na isa sa katuparan. Kaya kapag lumago ang pananampalataya niyo, kapag ang katangian ng Panginoon ay nabuo sa inyong puso, maaari kang mabuhay ng halos hindi nagkakasala. Kailangan ba talaga magkasala? Kahit na tayo ay nasa mundong ito, na puno ng kasalanan, maaari nating madaig ang kasalanan. Ang daong ay lumulutang sa tubig, ngunit ang tubig ay hindi nakapasok sa loob ng daong. Kapag nakapasok ang tubig, lulubog ang daong. Ang isda ay nabubuhay sa maalat na dagat, ngunit ang isda ay hindi maalat. Tama? Kahit na nabubuhay tayo sa makasalanang mundong ito, ang kasalanan ay hindi dapat makapasok sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng salita at ng Espiritu Santo, may kapangyarihan tayong madaig ang kasalanan. Kaya dahil tayo unti-unting nababago, maaari tayong mabuhay ng halos hindi nagkakasala. Ngunit ang dating pagkatao na hindi pa nababago ay nananatili. Kaya kung hindi ito maunawaan, ang puso'y hindi nagbabago, ang puso'y mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Hindi pa rin ito ganap na nababago. Mayroon pa rin kasakiman, puot, inggit at marami pang natitirang dating pagkatao na nahahayag sa puso, sa isip, sa mga salita at sa ating mga kilos. Bilang resulta, maaari tayong makagawa ng kasalanan nang hindi ito nalalaman o hindi namamalayan. Hindi ibig sabihin ito na ayos lang magkasala. Hindi tayo dapat magkasala. Ngunit ang responsibilidad na magkasala tayo ay nasa atin pa rin. Minsan hindi natin ito namamalayan. Kung ganon, anong mangyayari sa ganong sitwasyon? Tignan natin saglit sa Juan chapter 8 verse 11. Juan 8:11. Juan 8:11. Basahin natin. At sinabi niya, walang sinuman Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Dito, ang babae na nahuli sa pangalo niya ay dinala sa harap ni Jesus. Pumulot ng bato ang mga Hudyo at sinabi sa kanya, sa verse 5, sa kautusan ay pinagutos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Kung gusto nilang patayin siya, ay ginawa na dapat nila. Ngunit bakit dinala pa nila ang babae sa harap ni Jesus? Nais nilang subukin si Jesus upang mabitag siya. Bakit kung sasabihin ni Jesus na batuhin siya ayon sa kautusan ni Moses, sila ay nasa ilalim ng pamumuno ng Roma at walang sinuman ang may otoridad na hatulan ng sinuman. Ang gobernador, si Pilato, na pinadala ng Roma, siya ang hukom sa panahong ito. At kung wala ang kanyang hatol, walang sinuman ang pwedeng hatulan ng kamatayan. Kaya kung sinabi ni Jesus na batuhin siya, siya ay lalabag sa batas ng Roma. Kung magkagayon, maaaring mahatulan si Jesus. Ngunit kung sasabihin naman ni Jesus na huwag siyang batuhin, siya ay lalabag sa kautusan ni Moses. Ginawa nila ang tusong pakana na ito upang subukin si Jesus. Gayunpaman sumagot si Jesus. Verse 7, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Mayroon siyang isinulat sa lupa at muli sinabi niya, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Hindi natin alam kung anong sinulat niya dahil hindi ito binanggit ng Biblia. Kapag tayo tumayo sa harapan ng Panginoon, maaari nating itanong, anong sinulat mo noon? Siya'y sasagot. Ngunit, pwede tayong manghula ngayon. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso.
Sinulat niya, ang sinumang napopot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Maaaring sinulat ni Jesus sa mga salitang ito, gaya sa Mateo 5, bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang puso. Wala ba kayong kasalanan? Ang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. Mula sa matatandang lalaki, sinimulan nilang bitawan isa-isa ang mga batong hawak nila. Kalaunan, maging ang mga nakakabata ay umalis. Sinong walang kasalanan? Ang isang makasalanan na nararapat mamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan ay walang karapatan na hatulan ang ibang makasalanan. Bakit matatanda ang unang umalis? Dahil mas marami ang nagawa nilang kasalanan sa kanilang buhay. Isa-isa silang nag-alisan at sa huli, dahil walang sinuman ang walang kasalanan, ibinaba nilang lahat ang mga bato at nagsialis. Naging tahimik ang paligid. Natakot ang babae na baka batuhin siya hanggang sa mamatay. Sinabi ni Jesus sa verse 10, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" Sumagot siya sa John 8:11, "Walang sinuman, Panginoon." Kaya anong dapat mangyari? Dahil ako lang ang tanging walang kasalanan, ipikit mo ang iyong mga mata. Dapat batuhin niya ang babae. Pero sa halip, sinabi niya, hindi rin kita hinahatulan. Tanging ang Panginoon lang ang may karapatang humatol. Ngunit bakit na sinabi, hindi niya hinahatulan ang makasalanang babaeng ito? Ako ang magbabayad ng iyong mga kasalanan sa halip na ikaw. Ako ang mamamatay para sa iyo. Kaya't ikaw ay mapapatawad, hindi rin kita hinahatulan. Hindi niya nilalabag ang kautusan. Sa halip, siya itong idineklara, ako ang mamamatay para sa iyo, upang ikaw ay mapalaya sa mga kasalanan. Humayo ka na't mula ngayon huwag ka nang magkasala. Ang dahilan kung bakit niya pinatawad ang ating mga kasalanan ay upang hindi na tayo magkasalang muli. Hindi niya sinabing okay lang magkasala kung hindi niya talaga kayang mapigilan. Ang mga nakatanggap ng kaligtasan ay dapat na huwag nang magkasalang muli. Gayunpaman, dahil sa dating pagkatao na hindi pa lubos na nababago, tayo ay makakagawa pa rin ng kasalanan sa ating mga puso, isip, salita at gawa. Minsan alam natin at minsan hindi natin namamalayan. Pagkatapos anong nangyari? Kahit na magkasala tayo, ang dahilan kung bakit hindi tayo mapapahamak ay hindi lamang natupad ng Panginoon ang walang hanggang katubusan, kundi siya rin ay nanalangin para sa atin hanggang sa ngayon. Tingnan natin sa unang Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2. Verse 1. Unang Juan chapter 2. Verse 1. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung sino may magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Kung ang sino man ay magkasala, sinasabi ito sa atin na mga nakatanggap ng kaligtasan, hindi na dapat tayo magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesus na namatay para sa atin at muling binuhay, ay nananalangin ngayon para sa atin sa harap ng Diyos. Siya ang ating tagapagtanggol. Tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Hindi lamang pinatawad ng Panginoon ang mga kasalanang ginawa natin, kundi namamagitan din siya para sa mga kasalanang maaari nating magawa sa inaharap. Ama, hindi ba namatay na ako para sa kasalanan ng taong iyon? Tingnan mo ang dugo ko. At kikilalanin ito ng Diyos. Oo, tama. Dahil namamagitan si Jesus para sa atin, hindi tayo mapapahamak kahit na tayo ay mabigo. Naunawaan niyo po ba? Tingnan natin sa Hebreo 7:25. Hebreo 7:25. Basahin po natin. Dahil dito, siya may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Dahil dito, siya may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Niya, tumutukoy kay Jesus. Tayo ay nakalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kabutihan ni Jesus. Umaasa tayo palagi sa Kanya kapag lumalapit tayo sa harap ng Diyos. Bakit? Dahil kahit na mahina tayo at nagkakasala, ay nananalangin ang Panginoon para sa atin. Kaya't hindi na tayo mapapahamak pa. Siya'y may kakayang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang laging siyang
Si Jesus nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Siya'y laging nabubuhay, hindi lamang pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman, kundi siya rin ay nanalangin para sa mga kasalanang ginagawa natin hanggang ngayon. Hindi ba't isa itong bagay na tunay na dapat ipagpasalamat? Ito ang dahilan kaya hindi na tayo mapapahamak pa. Ngunit hindi ibig sabihin na ayos lang ang patuloy na magkasala. Pero kapag ang isang ligtas ay magkasala, ano pong mangyayari? Ito'y lumilikha ng problema sa fellowship niya sa Diyos. Ang relasyon sa pagitan ng ama at anak ay naitali ng buhay. Kapag tumatawag ang anak ng tatay, sasagot ang ama. Ano yun, anak ko? Mayroon silang pagsasama sa pagitan nila. Ngunit, paano kung sumuway ang anak sa kanyang ama at gumawa ng mali? Nababago ba nito ang kanilang relasyon? Hindi po. Hindi sinasabi ng ama na hindi na kita anak at hindi inaalis ang anak bilang membro ng pamilya. Ang kanilang relasyon ay hindi nagbabago, ngunit ang kanilang fellowship ay nasisira. Nagagalit ang ama at sinasabi, ikaw na bata ka. Iniisip ng bata na, natatakot ako. Pero ano bang dapat niyang gawin? Ang kanilang fellowship ay nasira. Hindi niya pwedeng pabayaan ito ng gayon. Dapat siyang pumunta sa kanyang ama at magsabi, tatay, mali po ako, pakiusap, patawarin mo ako. Umiyak man siya o hindi, tapat niyang sinasabi na, hindi ko na uulitin. Pagkatapos, papaluin ba siya ng tatay hanggang mamatay? Hindi po. Sasabihin niya, sige, naintindihan ko. Ang pagkakamali ang issue. Pero ang mas malaga, ang tapat na pag-amin ng anak sa kanyang maling ginawa. Kaya, sasabihin ng ama, sige. Huwag ka nang mag-alala, pinatawad na kita. Tingnan po natin, unang Juan 1:15. Kapag ka gano'n, naibalik na ang fellowship. Unang Juan 1, Verse 5. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo ay aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kaya ang Diyos ay liwanag. Ang ating amang Diyos ay liwanag. Ang kasalanan ay kadiliman. Ang kadiliman ba ay hindi mahahayag sa harapan ng liwanag? Sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Verse 6. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya, ang pakikisama sa ating Diyos Ama, sa English, tinatawag na fellowship. Unang Juan 1 verse 6, at tayo'y lumalakad sa kadiliman ay paggawa ng kasalanan. Ang nagkakasala ay ayaw sa liwanag. Sa kadiliman, sinusubukan nilang palihim na gumawa ng kasalanan. Ang makasalanan ay nagugulat kapag biglang nalantad sa liwanag. Ayaw niya ng liwanag. Kung tayo lumalakad sa liwanag, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Basahin natin sa verse 6, kung tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Verse 7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. At tayo lumalakad sa kadiliman. Ibig sabihin, kahit may kasalanan, itinatago ito. Ito ang lumalakad sa kadiliman. Hindi nyo dapat gawin ito. Tinitignan tayo ng Diyos. Patuloy mo bang gagawin ito? Ang buhay Kristiyano ay pakikisama sa Diyos. Kapag may pakikisama tayo sa Diyos, may pakikisama din tayo sa mga taong may pakikisama sa Diyos. Efeso 4:3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa sa Espiritu. Ang pagkakaisa ay ang fellowship sa gitna natin. Ang taong ligtas ay may fellowship kasama ng mga banal. Hindi siya nabubuhay ng buhay Kristiyano ng mag-isa. Makikita natin kung siya ay ligtas kapag may fellowship siya sa mga banal o wala. Kaya tayo na at mag-fellowship. Kapag nagtitipon tayo na at mag-fellowship ng mabilis. Umpisa na ng fellowship, tapos na ang fellowship. Hindi po ganito. Walang simula o katapusan ang fellowship. Nang tayo ay naligtas, nagsimula na ang fellowship at ito ay magpapatuloy magpakailanman. Kahit tayo man ay magpunta sa Panginoon, ito ay fellowship sa Panginoon. Ang fellowship ay hindi lamang ang pagkain o ang pagsasaya ng sama-sama, kundi higit pa roon, ito ay fellowship kasama ang Panginoon. Kapag may fellowship tayo sa Diyos, may fellowship din tayo sa mga tao may fellowship sa Diyos. Ito ay love triangle. Pag-ibig sa pagitan ng tatlo. Kapag may kasalanan tayo, ang fellowship natin sa Diyos ay napuputol. Kahit na
nawala ang fellowship ko sa Diyos, sinasabi ko, iniibig ko pa rin ang kapatiran. Ito'y kasinungalingan. Nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawang katotohanan. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Tingnan po ng mabuti ang talatang ito. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, ang sinasabi na lumalakad sa liwanag, hindi ibig sabihin na ang Kristiyano ay hindi na kailanman magkakasala. Subalit ang kasalanan ng Kristiyano ay nahahayag sa liwanag. Ang taong gumagawa ng kasalanan at tinatago ito ay lumalakad sa kadiliman. Ang lumalakad sa liwanag, ibig sabihin may banal na nauunawa ang siya'y nagkasala at pinagsisisihan ito. Kung ganon, tayo ay may pakikisama sa isa't isa. Sa tuwing may fellowship tayo sa Diyos, tayo ay may fellowship sa isa't isa. Dapat nyo itong maunawaan ng gusto. May ibang mga tao na walang fellowship sa Diyos, subalit sila ay malapit sa isa't isa. Magaling dito ang mga taong makasanlibutan. Tayo ay may fellowship sa mga taong may fellowship din sa Diyos. Ito ang banal na fellowship. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, ang ibig sabihin, lumakad sa liwanag. Ang kasinungalingan ay nahayag bilang kasinungalingan at dapat itong talikuran at mamuhay ng buhay ng pagsunod sa katotohanan. Kapag tayo nagkakasala, dapat tayong mabilis na tumalikod. May pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ang kasalanan sa talatang ito ay kasalanan pagkatapos ng kaligtasan. Lumalakad sa liwanag ay nangangahulugan na inaamin natin ang ating mga pagkakamali at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Dito sinasabi na lahat ng kasalanan, pero mas tama ang bawat kasalanan. Sa English ay every sin, bawat kasalanan. Dahil ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na, kaya ang mga kasalanan pagkatapos ng kaligtasan ay iba. Maunawaan natin sa ganitong paraan, mula sa lahat ng kasalanan, bawat kasalanan, nilinis tayo. Kapag tayo ay nagbalik at nagpapahayag, patatawarin tayo ng Diyos. Sa verse 8, unang Juan 1 verse 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Ang mga naligtas ay may mabuting budhi. Huwag nating dayain ang ating mga budhi. Ang katotohanan ay wala sa atin. Kapag tayo ay nagsisinungaling, nawawalan ng kapangyarihan ng katotohanan. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, basahin natin verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, kung tayo'y tatalikod, siya ay tapat, magpapatawad sa ating mga kasalanan, magpapatawad ng mga kasalanan. Pagkatapos ng kaligtasan, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi lang pinatawad ang ating mga kasalanan, kundi nililinis din tayo sa pamamagitan ng katotohanan. At tinutulungan tayong huwag na muling magkasala. Kaya dapat nating lubusang pagsisihan at talikuran ng mga kasalanang nagagawa pagkatapos maligtas. Huwag nating isiping itago ito. Ito ay ganap na kasinungalingan na sabihing iniibig natin ang mga kapatid kung kayo naman ay may kasalanan. Anong uri ng fellowship ang ganoon? Ang mga tao sa mundo gumagawa ng lahat ng uri ng kasalanan pero sinasabi nila ang maraming mga bagay at nagpapanggap na matuwid. Walang kahihiyan. Subalit hindi natin ito dapat gawin dahil tayo ay nasa katotohanan. Ang espiritu ay espiritu ng katotohanan. Kaya hindi ito kikilos sa kasalanan. Makakagawa tayo ng mga pagkakamali, subalit dapat tayong magbalik agad. Kapag ang fellowship natin sa Diyos ay naibalik, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang salitang lilinisin, ibig sabihin ay buburahin ng Diyos maging ang mga puso na gumagawa ng kasalanan at tutulungan tayong lumakad sa katotohanan. Habang ako'y nagsasalita, ang oras ay lumilipas. Kaya sa palagay ko, hinto na ako ngayon. Dapat ko po itong gawin ng isa pang beses. Hindi ko po mapigilan dahil masayang mag-aral ng panalangin ng Panginoon. Tama po ba? Kaya manalangin po tayo ng ayon sa panalangin ng Panginoon araw-araw. At manalangin na pinag-iisipan ang bawat salita. Tayo po ay manalangin. Mahabagin naming Diyos Ama,
Kami nag-aaral ng malalim at naunawaan namin ang panalangin na itinuro ng Panginoon. Panginoon, naniniwala kami na ang Diyos ang aming Ama at Panginoon. Ang Ama ay pinapakinggan ang aming panalangin. Pakiusap, tulungan mo kaming mabuhay sa natitira naming buhay na karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Naniniwala kami na ang mga kapatiran na tumatawag sa Diyos bilang Ama ay tunay na nagmamahal sa Diyos. At sa mga kapatid, sumusunod sa salita at namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At ang banal na fellowship ay naitatatag at ang Panginoon ay kumikilos sa amin. Kung may anumang kadiliman o natatagong kasalanan sa aming mga puso at buhay, pakiusap. Tulungan kaming malaman ito at linisin kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon upang kami ay makapamuhay sa natitira naming buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Habang kami ay lumalakad sa liwanag, gaya ng Diyos na nasa liwanag, pamunuan at gabayan mo kami. Kami nagtitiwala sa iyong salita at kapangyarihan sa natitira naming buhay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.